Kapag puno na ang salup, dapat nang kalusin. Ito na ang pinakamatinding mga panahon dahil napuno na ang ating Vice President Inday Sara. Nagbigay na ng statement si Inday Sara. So, patunay mga kababayan na ang ating Vice Presidente ay talagang nakikita niya ang kababuyan, ang kabangagan ng gobyerno ni Bangag at ni Liza Tanas. Bigay na ng statement si Inday Sara. So, patunay mga kababayan na ang ating Vice Presidente ay talagang nakikita niya ang kababuyan, ang kabangagan ng gobyerno ni Bangag at ni Liza Tanas. For sure, napapanood niya kahit mga snippets, mga clips lang, you know, ang mga revelasyon. Siyempre, inumpisa natin yung revelasyon ng tatay niya, which is, nung una, for sure, katulad ko ay hindi rin si Inday naniwala. I don't know, dahil si Pangulong Duterte ang unang nagsabi na si, hi Ramy, how are you? Na may isang kandidato pagka-presidente na tumitiran ng pulburon. Then nasundan nga ni Kiko Seteng, nasundan, andyan si Guanzon, andyan ang mga pinklawan noon na tumitira kay Bangag Jr. na isa siyang Adictos Benedictos. Then lumabas si Agent Morales na ayan, kinonvict nila pero nag-a-appeal. Then lumabas ang video. Now si Cathy Binag na hanggang ngayon hindi pa rin sinasagot ng Bangag na gobyernong ito at hanggang ngayon ay ayaw pag-usapan ng mainstream media. Bakit kamo? Kahapon ay in-interview si Spokes Harry Roque patungkol sa Pogo ng News 5, One News. 'Di ba? Ng One News. That's News 5 din, 'di ba? So anyway, yung tatlong hitad na nag-interview sa kanya, yung isang mukhang pagot. So yung mga Ilonggo diyan, alam mo yung pagot? Yung gitna si Miss Pagot, tinatanong niya si Spokes Harry Roque patungkol nga dito sa pilit na nililink siya dito sa Pogo at tinatanong niya yung immigration lookout sa kanya at yung possible na whole departure order dahil nga pilit siyang sinasangkot ni Liza Tanas. Mga kababayan, so sinagot yon ni Spokes Roque pero ang isa sa mga tinuran niya na kaya siya ay talagang tina-target ng gobyernong Bangag dahil nga siya ay very vocal at kasama natin sa hinaing, lalo na yung pulburon video at yung binanggit ni Spokes Roque si Cathy Binag na ito, dahil sabi ni Spokes Roque dahil siya ay napaka kitang-kita na sinusuportahan nga niya itong nag-criticize siya kay Bangag sa pagpupulburon, sa pagmagamit ng, binanggit ni Inday ng Coca-Cola, and here's Cathy Binag, the eyewitness, pinigil, sabi ni Miss Pagot, yung gitna, sabi niya, ini-interrupt niya, parang sinasabi niya na lumalayo daw sa issue. Kumbaga, hindi daw issue. Imagine niyo mga kababayan, itong mga yawa na mga mainstream media, na mga reporter, paano hindi naging issue ang pag-Adictos Benedictos ni Marcos Jr.? Paano hindi naging issue yung eyewitness, okay, na nagsabi na si Cathy Binag na nakita niya na si Marcos Jr. ay tumitira ng pulburon at nakikita niya yung dito, yung nguso nila, hindi nila naramdaman na minsan tumutuloy yung sipon, tumutuloy yung dugo dahil nasobrahan na sa Adictos Benedictos. Paano hindi naging importante yan? Dapat yan breaking news sa mga mainstream media. Pero nakikita natin na hindi talaga nila pag-uusapan yan dahil it's either takot silang magurbor or pinoprotektahan nila ang negosyo nila. At lahat yan sila. So, ulit-ulitin ko, they are not for the people. Kung hinahayaan ng mga mainstream media na ito, ng mga reporters na ito, na wag ibalita ang napakahalagang bagay na ito ay usaping panglipunan, public interest, na si Bangag ay sumisinghot,
Hindi lang nung bata siya, ngunit hanggang ngayon. Dahil yung recently nga sa araw ng Kagitingan, araw ng, actually, sa araw ng kabangagan niya, ay huling-huli sa camera at binigyan pa siya ng PSG ng pamunas dito sa kanyang pulburon na naiwan dito. 'Di ba? So yun yung nakikita natin. Kaya naman si Inday ay nagtuloy-tuloy na. Okay, nagtuloy-tuloy na sa sobra na kasi eh. Imagine nyo mga kababayan, November last year, talagang gusto siyang pilayan. 'Di ba? Tinagalan siya ng confidential fund, pinagbintangan siya na yung pinakalat ng bangag na gobyernong ito na 19 days lang ginastos ng kanyang opisina, yung pondo na yon nagaling din sa Office of the Bangag President. So talagang sinira nila si Inday Sara. At now, nagsalita na ang ating Vice Presidente at nagbigay siya ng pahayag 1 hour ago na sinasabi niya, we Filipinos deserve better. Gusto kong himay-himayin, kasi nakikita ko na si Inday ay nagmo-monitor sa mga pangyayari sa ating lipunan. Sabi niya dito, I am using my position bilang Vice Presidente siya. Resources and platform to be the voice for my fellow Filipinos who are left unheard. So ito todo-todo na tong bang-bang-bang sa mga kalaban. When I say bang-bang-bang, gugurgurin nila tayo sa pamamagitan ng mainstream media at literal na gurgur, katulad nga ngayon na according to the comment, according sa comment ninyo, na nilulusob ang KOJC. So ito na yung puno na ang salo. Dahil sabi ni Inday, gagamitin niya yung kanyang posisyon, gumagamitin niya yung resources at yung platform para maging boses ng taong bayan. Sabi niya nga, 2 beses na ako nakaranas ng baha sa bahay mismo ng mga magulang ko sa Taal Street, Davao City. Nasira ang mga kagamitan namin at puro burak ang kapaligiran. Hindi siya nakakatuwa. Naranasan ko rin maglakad sa tubig, baha, na hanggang dibdib at tuluyang lumalangoy na lamang. Hindi siya masaya. Naranasan ko maging mayor at may namatay na 30 katao nang dahil sa isang flash flood. Hanggang ngayon, masakit pa rin sa damdamin kong ito. Kaya ang karamihan sa atin nakaranas. Ako man, nakaranas ng baha. Nung ako'y nag-aaral at sa bahay namin, hindi man lagpas bahay, pero almost lagpas bahay na. Diba? Kaya sabi niya, I am using my position, resources, and platforms to be the voice to show our government officials how to command. Yan ang my boss. Hindi katulad ni Bangag na ang kumukuman sa kanya ang kanyang asawang kidnapper, smuggler, pusher, addictus, benedictus, lahat na sinusubuan lang siya ng pangsinghot ng pulburon pero hindi siya ang nagmamando. Kaya nga, tama si Inday, we deserve better. Dahil, kung sabi ko nga sa inyo, hindi mo kailangan maging pula, puti, pink, lawan para hindi ka magkaroon ng discernment o paninindigan o bukas na kaisipan na ang presidente nyo ay naiwan ang pulbos dito. Hindi naman Johnson baby powder yon or anuman tawas or, sabi ko nga, alangan naman magaganon-ganon siya sa kilikili, gaganon-ganon siya, di ba? Sisingutin niya yung tawas, di ba? So, kitang-kita nyo na kaya napuno na ang salop ng ating Vice Presidente na may mas maraming boto kaysa dito sa bangag na ito, mga kababayan. Tandaan ninyo. Okay, ma-release ko lang ng konti. Ngayon, na-indict, okay? Na-indict o na-charge si Andres Bautista dito sa Amerika sa Homeland Security. I hope makausap natin si Attorney Glenn Chong later. Na-indict siya, na-charge siya at mayroong posibilidad na ma-convict siya dahil nakita ng grand jury na si Bautista ay tumanggap ng suhol. Bakit ko sinasabi ito? Na dapat mamaya yung topic natin. Dahil si Lisa Araneta Marcos ay nakipagsabwatan doon sa mga na-charge na sila Piñate, yung laging sinasabi ni Atty. Glenn Chong. Si Roger Piñate na Smartmatic General Manager, si Eli Moreno at yung si Jose Miguel Velasquez. Lalo si Roger Piñate, yun yung sinasabi ni Atty. Glenn Chong na nakipagsabwatan, nakipag-meeting si Lisa Tanas para manipulahin ang 2022 election. Kaya sinasabi ko na si Inday ay tunay na halal ng taong bayan. Si Bangag Jr.
ay mininistrongkar, minanipula ang kanyang boto dahil sinumpa ang salaysayan ni Attorney Glenn Chong. At ngayon, dahil na-charge dito ang Smartmatic people at si Bautista, hindi malayo na makukulong yan later on ang mga jutang ginimis na si Lisa dahil ay nakikipag-sabwatan din siya. Ngayon, mga kababayan, imagine nyo yung kanilang, ang parusa nun is pag na-convict si Bautista at si Peñate, actually dalawang may 5 years at saka 20 years. So like 25 years. But anyway, bakit ko binabanggit to sa inyo? Dahil si Inday Sara ay binoto ng taong bayan. Hindi siya nakipag-usap sa Smartmatic. Pero si Lisa Tanas, para ma-ensure niya na maboto si Bangag Jr., na mapanalo si Bangag Jr., ay nakipagsabwatan siya sa Smartmatic.